pag-ibig, hindi maiiwasan ng kwentong langit at lupa. Parang nilalaro ba ng panahon? Hindi mo maaari kung ilalaban hanggang sa dulo kahit alam mong maaari kang matalo. Kailan ba naging sapat ang pag-ibig? Kaya ba nitong labanan ng kahirapan at kayamanang hangad ng bawat nilalang? Magandang umaga mga kasawi! Narito na naman tayo sa panibagong araw sa Radyo 143 upang makinig ng isa na namang kwento ng pag-ibig mula sa ating manunulat. Marami man ang nagsulat, ngunit naantig ng aking puso ng isang anak na isinulat ang kwento ng kanyang unang pag-ibig ng kanyang ina. Kaya kayo ay pumwesto na, kumuha na ng kape, ihanda ang mga panyo at damhin natin ang kwento. Dear DJ Tina, nang umagang yaon ng ika-19 ng Oktubre ng 1990, ang maluwang na lansangan ng Cervantes ay nagsisikip sa tao. Walang maluwang luwag kundi ang pinakagitna na siyang pinaglalagusan ng magagarang karwahe, kalesa at kalesang kinasasakyan na lalo pang magarang mga maginoo. Kung hindi sa mga pulis na nagpapantay roon ay nangag-utos marahil sa kani-kanilang kutserong sagasain ang gayong kakapal na taong nakakaabala sa kanilang paglakad. Nagsimula ang nobela sa paglalarawan ng maraming taong nakatayo sa lansangang Cervantes at naghihintay sa pagbubukas ng dulaang opera upang daluhan ang malaking pulong na iyon sapagkat ayon kay Aguilar, bayan ang tumawag at bayan ang dumalo. Subalit nabigo ang taong bayan. Hindi pumayag ang may-ari ng teatro na ipagamit ito sa kanila dahil sa pag-iwas na masangkot sa pag-uusig ng pamahalaang walang tenga sa mga panawagan ng bayan upang makamtan ng kalayaan mula sa mga Amerikano. Hindi naman nawalan ng loob ang nagsidalo. Nagpaibang araw sila. Pinagpaliban lamang ang pagkikibaka. Samantala, sa paghihintay rin sa pulong na iyon, nagtagpo sa unang pagkakataon ang pangunahing tauhan ng nobela, si Luis Katbuhay at si Don Nicanor Gutierrez. Ama ng kanyang kasintahang si Eduarda o kilalang Danding at kilalang may kaya sa lungsod. Sakay ang Don ng kanyang karwaheng walang habas at paragasang dumaraan ng Cervantes. Sa pagdating ni Don Nicanor sa kanyang bahay sa Tayuman, kung saan ginaganap naman ang isang piging, naroroon ang ilang kumakatawan sa nagaharing uri noong panahong iyon. Si Victorino Rojalde, ang mga ngalakal at kapitalistang aral sa lalong mabibisang paraan ng pagpapatubo na natutuhan niya sa madalas na paglalakbay sa pinakamasiglang sentro ng komersyo sa buong mundo. Si Juancho Balani, kilalang Sugarol. Si Manuel Barrientos, ang madasaling notary na pikit mata kung magpakalango. At si Nora Titay, ang may bahay ni Don Nicanor na lagi siyang siya sa pag-aasikaso sa ganoong uri ng panauhin. Isang gabi pagkaraan, nagtago ng lihim sina Luis at Danding sa tahanan ng huli. Pinaalam ni Danding sa kasintahan kung paanong ipinagkasundo na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang kay Rojalde. Luis? Luis? Oo, Danding, ako nga. Matagal ka na bang naghihintay? Ngayon lamang ako naiinip. Oo nga, at inakala ko nang baka hindi tayo magkausap. At bakit? Sapagkat baka napahimbing ka na naman. Hindi na mangyayari ulit ang gayon. Lubhapat ganito ang puso ko'y ginigiyagis ng mararahas na damdamin. Binibigla mo ako. Ngayon lamang kita nakausap ng ganyan. Ako ay malilimot mo na. Hindi. Hanggang ngayon iyong-iyo ang aking pananalig. Hindi pa sumasagi sa aking gunita ang paglililo. Ngunit, manhik ka at tila babagsak na naman ang ulan. Oo, Danding. Sasamantalihin ko ang pag-uusap nating ito upang sabihin sa iyong ako'y napakasabing palad. Tuwin ay ganito, para ako magnanakaw na hindi makalantad sa marami. Patago kong makasilay sa maligaya mong mukha,
Paumit kong iyong makaharap, ano pat sa dilim lamang ng gabi na ipagtatapat ang aking pag-ibig, at sa liwanag ng araw ay hindi na. Mapalad daw ako ang sabi ng ilan. Mapalad nga, pagkat may isa akong minamahal na nagmamahal naman sa akin. May isa akong iniibig na hindi maipahayag kanino man sa takot na baka ngayon pa'y mawala na. Luis? Danding, bayaan mong sa gabing itong maulan ay milalantad ko sa iyo ang mga sugat ng aking puso. Itong pusong sapagkat iyo'y hindi dapat maglingid ng ano-ano man. Matagal ko nang napupuna na ikaw ay may pinaglilihim sa akin. Mula noong sumulat ka ng kayo'y pa sa tayuman, ang matatalinhaga mong sinabi sa liham ay natatala pa sa aking isip. May sasabihin ako sa iyo. Ngunit hanggang ngayon hindi mo pa nasasabi. Aywan ko na walang tiwala ka sa akin o talaga ang pag-ibig ko sa iyong di na malilimot kailanman ay pinalalagay mong kabang walang susi. Kaya ang sasabing iyon ay pinakakalihim-lihim. Lason mong nakamamatay sa aking pananalig at pag-asa ang iyong sasabihin ay pagtapat mo nang hindi ko mawi kang wala kang pagmamahal. Ngunit huwag at baka wala akong matuwid na humingi sa iyo ng ganitong kalaking bagay. Sukat na. Bawat salita mo'y patalim na humihiwa sa aking laman. Bawat bigkas mo'y aking ikamamatay. Ako nga'y nagkasala sa iyo, ngunit pagkakasalang di ko naman dapat ipagsisi. Kinusa ko ang paglilihim at nalaman mo kung bakit? Sapagkat hindi ko ibig mamatay. Sapagkat hinahangad kong ang puso ko na lamang ang madurog. Luis, kulang palad tayo. Huwag kang matakot sa pighati. Ikaw ang sumalang ng sugat. Tapos na sa atin ang lahat. Ito ang wakas ng ating pag-iibigan. Okay, daling natapos. Ngayon ay sasabihin ko sa iyo ang bagay kong ipinaglilihim. Wala akong ipagkakaila anong anuman. Lahat ay aking sasabihin yamang ibig mo. Ang dalagang umiibig sa iyo at kung palayawan mo'y aking danding ay hindi na iyo ngayon. Siya'y wala ng sariling puso. Siya'y isang kasangkapan lamang na ipinagbibiling di magluluwat. Ipagbibili, Luis, at sa halagang hindi mo maaabot. Alam kong sa pag-ibig mo sa akin, 10 buhay man ay iyong ipapalit. Dapat di sukat ang buhay, kailangan na ang salapi, kailangan ang pilak na mataginting, na panira sa lalumang mahal na mga tipanan, at makakaalipin sa napakataas mang hari. Kaya ngayon, hindi na ikaw ang may karapatan sa aking pag-ibig. Iniirog man kita, kundi si Rohalde na mula ngayon, kinapupuutan ko. Kung gayon, si Rohalde. Oo, Luis, siyang bibili sa akin at ang magbibili na may ang aking mga magulang. At ako, sa harap ng ganyang sigalot ay nalilito. Iniibig ko ang aking magulang at iniibig din kita. Pinaalam ni Danding sa kasintahan kung paanong ipinagkasundo na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang kay Rohalde. Inamin ng dalaga na bagaman mahal niya ang binata, hindi naman niya matataklikuran ang kanyang tungkuling tumalima sa mga magulang na itunuring niyang pangalawang Diyos dito sa lupa. Laban sa ganyang paghahasa ng iyong ama ay kaghasaan din ang panlaban. Pagtanan tayo, lumayo rito at sarilinin ang ating palad. Alam kong iniibig mo ako kaya wala akong katigati-gati. Ikaw ay akin at hindi kay Rohalde. Napakahirap kang papaniwalain. At ngayong nakilala ko ang kadakilaan ng iyong puso at ang karangalan ng iyong pag-ibig ay lalo kitang minamahal. Ngunit maniwala ka sa akin, Luis. Limutin mo na ako. Huwag kang umasa ng anuman at ang pagbibili sa akin ay hindi na mauurong. Luis! Luis! Bakit di ka naging mayaman? Danding! Hindi ko sinusugatan ang iyong pagkatao. Nasabi ko ang gayon, pagkat kung may salapi ka, ay hindi ako kay Rohalde, kundi iyon na lamang. Siya na, ako'y hindi mo na iniibig kaya ka nagsasalita ng ganyan. Pusong babae ka nga mayroon. Ipinagpapauna mo sa pag-ibig. Diyan sa dalisay na dumadaming bibihis sa katauhan, ang kahinaan loob. Dinaya mo ang aking pag-asa. Hindi mo na ako minamahal. May katwiran ka. Ako'y dukha at di dapat mangarap ng pag-akyat niya sa kalangitan. Handa lamang sa mga mapalad na manggagaga. Oo,
Lilimutin kita sapagkat ikaw ay mayaman, hindi sapagkat hinihingi mo. Aalis ako rito ang gahakang puso at walang paniwala. Wala kang awa, Luis. Ikaw pa ang maghihinanakit sa akin. Ibig kong sa pag-alis mo rito'y magtaglay ng paniniwalang hindi kita nililimot. Iniibig kita nang higit pa kay Sarati. Dapwat ang aking mga magulang, ang pagpapahalaga sa kanilang naipangako, ang kabaitang dapat taglayin ng isang anak. Luis, kaawaan mo ako. Nauunawaan kita. Ngunit ano ang magulang, ang pangako, ang kabaitan sa harap ng isang pag-ibig? Ikaw ay akin at hindi sa iba. Bakit ngayon ikaw na rin ang magkukusa ng pagwawalat sa ating ligaya? Lahat ng iya'y totoo. Maaaring ako'y iyong pag-itingan ng sisi at pagdusa. Dapwat, huwag mong hinalain kailanman na kita'y hindi iniibig, pagkat ito ang lasong makamamatay sa akin. Iniibig kita, ngunit... Sukat na, Danding. Maituturing mo ikaw ay nagwagi. Iiwan ko rito ang aking puso. Aalis akong wala ng pag-asa ni pananalig. Isang buhay ang inalisan mo ng halaga. Dapat hindi kita sinisisi sa pagkakaganito. Nalaman kong ikaw ay walang sala. Ang aking pinakasusumpa ay ang mga kamaliang bunga ng dalawang gawa ng tao. Salapi at ang pananampalataya. Pagkaraan ng may isang oras, si Luis ay malungkot na nanasok sa pinto ng kanyang bahay na isang nayon ng Maynila ay kaumpok ng ilang bahay na pawid na pares din ng kanyang tinatahanay naghihiwatig ng di totoong mariwasang buhay ng nagsisitira. Hanggang sa makakubli sa mga patak ng ulan ng gayong kasungkit na gabi ay walang nauulit-ulit ang binata kundi ang mga salitang, ang salapi, ang pananampalataya. Napakalakas ang mga kaaway kong ito. Nanggipuspos si Luis sa ganitong narinig sa katipan, subalit wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pasya nito. Sa halip na sa dinding ang sisihin, sinabi niyang ang salapi ang humusga ng kanyang karapatang angkining si Danding, dahil karaniwang empleyado lamang siya, at ang pananampalataya ang umagaw sa laya ni Danding na piliing pakasalan ang lalaking minamahal. Noong gabing iyon, naghiwalay ang magkatipan nang nagkauunawaang walang kahihina ng anuman ang kanilang pag-iibigan. 2 araw pa lamang ang nakaraan, si Don Nicanor at Nora Titay ay nag-usap na ng masinsinan tungkol sa kung paano mapipilit ng huli ang anak na si Danding na tanggapin ang pagpapakasal kay Rojalde. Idiniin ng lalaki sa asawa na hinding-hindi niya mapapayagang magpakasal kay Luis ang dalaga. At wala nang higit na mabigat pang dahilan kaysa pagpapautang niya ng 10,000 piso kay Rojalde upang tanggapin ni Danding ang pag-ibig nito. Nagtagumpay naman ang layo ng mag-asawa. Nang mismong si Rojalde na ang nagsadya sa tahanan ng mga Gutierrez upang ipaalala sa Don ang kanilang napagkayarian. Hindi tinantanan ng ina ang anak hanggang hindi ito napapayag na pakasal sa mayamang mga ngalakal. Sa buwan ng Mayo, itinakda ang pag-iisang dibdib na naging paksa ng usap-usapan ng balanang nakakakilala sa pamilyang Gutierrez at sa ngalang Victorino Rojalde. Mula nang mapabalita ng opisyal ang pangyayaring ito, araw-araw at gabi ang ginagawang pagdalaw ni Rojalde kay Danding. Sa malaking kabiguan ni Rojalde, hindi magawang pagpakitaan ni Danding ng mainam man lamang na pagtanggap ang binata. Sa halip, ipinamukha niya rito ang katotohanan ng si Luis na karaniwang kawani lamang ang kanyang iniibig at kailanman walang anumang pag-ibig na maaasahan si Rojalde sa kanya. Napakapait ng katotohanan ito para kay Rojalde. Unang-una, sapagkat mahal niya si Danding at likas lamang na hinahanap niya ang tugon ang pagmamahal nito sa dalaga. Ikalawa, sapagkat malaki na ang puhunan niya kay Danding. Bukod sa pagkakautang ng ama nito sa kanya, nakabili na siya ng santana ng magiging tahanan nila ni Danding. Nalaman na ito ng magagarang kasangkapan at kagamitan. At ikatlo, sapagkat kalat na sa kanyang mga amigo ang tungkol sa kanilang kasal ni Danding. Ang pag-urong sa gayong usapan, bukod sa pagiging kahiyahiya ay hindi na makatuwiran. Datapwat, hindi rin naman maaring ipisantabi na lamang ng isang kaisang yaman ni Rojalde ang gayong kapalaran. Hindi ito mapapayagan ng matindi niyang egoism at labis na pagdaramdam,
Sa tuwing maaalalang kailanman, hindi siya may ibig ng babaeng kanya pa namang pinapakasalan. Paghihiganti kay Luis ang kanyang naging alternatibo. Sa isang piging nga sa Malacanang nabuo ang balak ni Rojalde. Dito, kasama ang may mataas na posisyon sa pamahalaan at ang mayamang mangangalakal na Pilipino at Amerikano, kinausap ni Rojalde si Mr. Kilberg, ang may-ari ng bahay kalakal na pinapasukan ni Luis. Sinulsulan ni Rojalde ang kapitalistang Amerikano na tanggalin sa trabaho si Luis dahil sa pagmumulat nito sa manggagawa na tungkol sa di makatarungang palakad ng Amerikano sa sariling kumpanya. Ipinatawag nga ng minsan ni Mr. Kilberg si Luis. Sa naganap na pagtatalo nila sa puhunan at paggawa, nag-init ang ulong una at nagwakas ang lahat sa pagpapaalis kay Luis sa kanyang trabaho. Hindi pa rin nakisaya kay Rojalde ang pangyayaring ito, lalo na't ulit-ulit na tinatanggihan ni Danding ang kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkikipagsabwatan sa sota niyang si Pedro na binayaran niya ng malaking halaga, nakalikha siya ng pakana upang palabasing pinagnakawan siya ng dalawa. Ang resulta, nakulong nga sa bilibid si Luis sa bintang pagnanakaw. Subalit, bigo si Rojalde hanggang sa wakas. Pagkatapos ng maringal na pagkikipag-isang dibdib niya kay Danding at pagkapanggaling nila sa pagliliwaliw sa bansang Hapon, pagkaraan lamang ng 7 buwan, nagsilang na malusog na sanggol na lalaki si Danding. Hindi mawari ni Rojalde kung paano niya magiging anak ang gayong kalusog na bata, gayong 7 buwan pa lamang silang nakakasal. Sinangguni niya si Dr. Reyna at napatunayang hindi nga 7 buwan lamang ang bata. At nang maunawa ang hindi nga siya ang ama ng sanggol ni Danding, halos mabaliw siya sa pagkamuhi kay Danding at kay Luis. Halos lumipad ang diwa niyang pagkaunawaang siya na nagtataglay ng maraming salapi at ari-arian ay nakapag-asawa ng babae walang kapag-ibig sa kanya at siya ay tatawaging ama ng sanggol na hindi kanya. Samantala, 7 buwan na ring napipilit si Luis sa bilibid. Kilala na lamang siya sa bilang na 5,740. Doon tuwing gabi ilang ulit niyang pinagmuni-munihan ang walang katwirang pagkaparol ng marami pang tulad niya. Sa araw naman, kasama niya ang marami pang kapong bilanggo nagtutulungan-tulungan sa pag-aayos ng mga kalsada ng Kamaynilaan. Nagtuloy-tuloy naman ang kaguluhan ng isip ni Rojalde hanggang sa tangkain niyang patayin ang anak ni Danding. Subalit nagising ang ina at nabigo ang lalaking wala nang malamang gawin sa labis na pagdaramdam sa kapalarang kanyang sinapit. Tuliro siyang nagpakalubog-lubog sa panimdim. At sa kabila ng paghihiyawan at pagkakagulo dahil sa sunog ng nagaganap sa malapit sa kanyang tahanan, wala siyang pagkatinag. Sa kabutihang palad sa tulong ng mga kaibigang dumalo, nailabas siya ang kanyang pamilya sa nasusunog na bahay. Bagaman nakaligtas si Rojalde at ang kanyang pamilya sa sunog, hindi naman nasagip ang magarang bahay at mga ngalakal at anuman sa salapi at mamahaling palamuting naroroon. Labis ding nasindak si Danding sa pangyayari. Kaya tapos na ang sunog, bagaman may tibok ang kanyang pulso, ay hindi pa rin siya pinagpapalikan ng malay. Si Rojalde na nabaghan naman sa kalagayan ng minamahal na asawa ay nagbalik sa sariling bait. Kasabay ang magulang ni Danding, si Dr. Reyna at ilang kaibigan, hinintay magkamalay ang maputlang ina. Sa kabilang dako, nasaksihan din ng grupo ng mga bilanggong kinabibilangan ng bilang 5,740 ang malaking sunog na naganap. Sa kanilang panonood, may biglang sumabog na dinamita na ginagamit nila pagbubutas ng kalsadang inaayos. Nakasama sa bilang ng tinamaan si Luis at samantalang hinihintay nila Rojalde ang muling pagkakamalay ni mahinang si Danding. Nalagutan naman ng hininga ang bilanggong bilang 5,740. Hay! Grabe nga naman ang kwento ni Danding at Luis, no? Ang sakit ng dinanas ng kwento nila dahil lang hindi sila pareho ng estado sa buhay. Hay! At dito na nga nagtatapos ang kwentong radyo sa umagang ito. Naway na-inspire tayo sa kwento ni Danding at Luis at laging iisipin na sa pagmamahal, kahit na ikaw ay natalo,
Ang mahalaga ay nagmahal ka ng totoo. Yun pa lang ay panalo na tayo. Okay? Muli, ako si DJ Tina sa Radyo 143. Bukas muli, paalam!